Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 13, 13 ng Abril 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:47 ng umaga. Araw po ngayon ng Lunes at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa sinabi ni Basti Duterte doon sa meeting nila dyan ata sa Club Pilipino. Opo, nagtatag sila ng panibagong ah, party ata yan o asosasyon o kung ano man ang tawag nila dyan. At yun nga, doon sa meeting ay nagsalita siya ng ganito: isang ulo lang ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos. Yun ang sinabi niya. At yan po ang title ko, Ang title ko po, isang ulo lang ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos. Sabi ni Basti Duterte. Yan po ang title ko. At tatalakayin po natin yan. Gagamitin natin po ang Biblia. Opo. Ay wala naman ako nakikitang mali dyan o masama dyan. Wala. Kasi nga, hindi naman niya sinabi na papatayin niya Hindi ba? Pero, marami po ang sumusuot sa ating mga ulo, sa ating kaisipan. At hahalongkatin ko po ang Biblia, magbibigay ako siguro 3 o 4 na instances kung ano ang ibig sabihin niyan. Opo. Ay, ako ay natatawa na lang dyan hindi ba? Ang title po natin ngayon ay yung sinabi ni Basti Duterte na isang ulo lang ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos. Ayan po. Ano ang ibig sabihin dyan? Hindi natin alam. Di ba? Ganyan po talaga ang mga gumagawa ng propaganda. Parang alang-alang yung salita, hindi mo pwedeng idemanda yan kasi nga ang gusto niya ay ang ulo ni Bongbong Marcos. Ulo. O ang kailangan nila, namin sabi niya ang kailangan namin ay isang ulo lang, ang ulo ni Bongbong Marcos. Naku po. Sige at talakayin na natin. Yun nga, hindi natin sigurado kung ano yan. Hindi ako sigurado kung ano yan. Iyan ang laman ng kanyang puso. Pero hindi nga natin alam Pwede niyang itago yan kung ano yan. Pero i-discuss po natin ng maigi para hindi po tayo malito. At marami na akong napakinggan na binabatikos na si Basti. Pero hindi naman tayo sigurado kung anong ibig niyang sabihin pero mas malamang ganun nga. Ako, mayroong ganun, Mayroong ganun. Pero ibigay natin lahat ang pwedeng ibig niyang sabihin. Opo. Sige, ay umpisahan natin ulo. Ulo. Sa Biblia po, may nakasulat na ganito Pag ikaw ay nanalig kay Kristo, o ikaw ay malapit sa Diyos siguro, kasi nga Old Testament pa nakasulat na ito na ikaw ay magiging ulo at hindi ka magiging buntot. Yun po ang sinabi head of the nation ang tawag head of the nations. Di ikaw ang magiging pinuno ng buong mundo pag ikaw ay na kay Kristo.
o kung ikaw ay sumasamba kay Kristo o nananampalataya kay Kristo. Yan po ang nakasulat. O kaya, noong Old Testament ay sa Diyos siguro, hindi ba? O, ikaw ay magiging ulo, ikaw ay hindi magiging buntot. Ay anong ibig sabihin yan? Ay ikaw ang head o ikaw ang pinuno. O, ayan po na. O, baka yan ang gusto ni Basti na siya ang maging pinuno. O, kasi ang gusto niya ay ulo daw ni Marcos ay si Marcos ay head of the state, hindi ba? O head of the government. O bakit? Gusto niya ba maging presidente? Ay okay na, hindi ba? Pagbigyan na natin yan. Walang kaso kung yun lang ang gusto niya. O ano pa? Ano pa nakasulat sa Biblia? Kung ang pag-usapan natin ay ulo, ay ganito yan. Pero interpretation po ito ng mga iglesia ni Kristo. Interpretation nila. At ako pa ay bata pa ako na napapakinggan ko na po ito eh. Opo. At inulit-ulit na naman ito ay ako nga natatawa na nga lang ako eh. Kasi sa Biblia po ay may nakasulat na ganito yung dalawang tao ay magiging isang bagong tao. Yan po nakasulat sa Biblia. O, Ephesians ata yan, sa Ephesians. Pero diniscuss ko na rin dito na mali yung iglesia ni Kristo, mali si Kibuloy, mali din ang Roman Catholic. Sa palagay ko lang kasi ako ang interpretation ko doon iba eh. Yung Ephesians na yan, yung dalawang tao ay magsasama yon at sila ay magiging isang bagong tao. Ayan po ang nakasulat Basta yung dalawa ay magiging isang bagong tao. Ngayon, ay ito na nga ang interpretation ng kwan. Kaya nga napasok sa isipan ko eh. Ano ang sabi ng Iglesia ni Kristo? Ganito yan, sabi nila eh. Si Kristo, sabi niya, si Kristo bilang isang ulo. At ang mga kawan naman kanya ay ang katawan. Ayan po eh. Hindi ba? Si Kristo daw ang ulo at ang mga kawan ay yung mga members ng Iglesia ni Kristo. Ayan po, yung katawan. Yun po ang sinabi nila. Ang ganda po ng pagkasabi nila, yung dalawa, sino yon? Si Kristo at saka yung church. O yung iglesia ni Kristo. O yung bilang isang kawan eh. Ay pag pinagsama yan at saka si Kristo, ay magiging isang bagong tao. Ang sabi nila eh. At si Kristo ang ulo. Ayan po eh, hindi ba? Ay mali naman yun. Mali yun. Wala, dinagdagan lang nila na isang bagong tao. Ay wala naman na nakasulat na ganun. Okay, mali. Ay ano naman ang interpretation ni Kibuloy daw? Yun daw espiritu ng tao at saka yung katawan ng tao, dalawa yun ay pinag-isa. Ay mali. Mas lalong mali. Walang ganun. Yung tao na may espiritu ay pinalitan ng espiritu ni Kristo, kaya plus yung tao, kaya nagiging isang bagong tao. Ayan po eh. Pero mali din yung mali. Ngayon, ano naman ang interpretation ng mga Roman Catholic? Naririnig ko rin, hanggang ngayon naandyan tinatalakay nila yan eh. At doon sa YouTube, sinagutan ko na ang Roman Catholic. Mali kayo kako dyan. Ito ang interpretation ko. Hindi naman nila mabali. Ang interpretation naman ng Roman Catholic patungkol dyan sa yung dalawang tao ay magiging isang bagong tao. Bagong nilalang nga eh. Ang interpretation nila ay kinuha din nila doon sa Old Testament.
yung yung kwan yung sambahan nila, yung kabanal-banalan ay may mga kwan yang kanya, may mga separation na hindi ka makapasok. Hindi makapasok yung hindi mga Diyo eh. Hindi makapasok doon sa loob eh. Ay, aywan ko kung ano yan. Hindi ko naman pinag-aralan yan. Doon lang sila sa labas. Pero, ay, aywan ko. Pero, ganun ano. Pero ngayong kanya, dahil si Kristo tinanggal na yan, tinanggal na yung wall of separation, ay nakasulat naman sa Biblia talaga eh. Mayroong wall of separation. O, yung mga hintil, o yung mga hindi Hudyo at saka Hudyo. Tinanggal na yan kanya. Kaya nung tinanggal na yung Hudyo at saka yung mga hindi Hudyo ay nagiging iisa na lang. Isang bagong tao. Ay mali din eh. Paano? Ay hanggang ngayon na naggigira eh. Naggigira ang kwan eh. O paano nangyari yan na magiging isang bagong tao? Wala yun. Pero mayroon nakasulat na tinanggal na ni Kristo yung wall of separation, which is the law, ano, between God and man. Kaya nga, pwede lang makapasok yung mga tao sa simbahan kahit na ikaw ay mananampalataya man o hindi, pumapasok sa simbahan. Ay okay lang naman yon, hindi ba? Ay kasi nga, idiniklara na yung sa pati sa mga hindi hindi Hudyo eh. Diniklara na yung salvation eh. O dinala na ni Paul eh sa mga taong hindi mga Hudyo. O ay yun ang interpretation nila. Nakakapasok na yung mga hindi Hudyo sa bahay panambahan. O pero ang kinukuha nila doon kasi nga tinanggal na ni Kristo yung wall of separation, yung the law, hindi ba? Kaya hindi nakaka-entrada ang mga tao kasi nga yung batasi ay tinanggal na ni Kristo. Pinalitan na niya ng faith. Kasi nga inalay na niya ang kanyang sarili para doon sa batas. Sinunod niya ang batas para he has the right to remove the law. Kasi nga inobey niya yung batas eh. Yun po ang sinasabi diyan. Ngayon ay ano naman ang interpretation ko? Ay natatawa lang ako doon sa doon sa iglesia ni Kristo eh. Ang ulo, sabi niya si Kristo. Ang kawan, yung mga church nila, ang katawan. Sabi niya, hindi ba? Ay mali 'yun. Pero dinidiscuss ko ito para maintindihan natin ano ba yung ulo. Ay ito, mabilis ko lang i-discuss ha. Iyon po ay personal yun. Yung sinasabi doon sa Ephesians, personal yan. Kung ikaw ay nanampalataya kay Kristo, ikaw at saka si Kristo ay magiging isang bagong tao. Babaguhin ka ni Kristo eh. At yan ang nangyayari. Ikaw ay magiging isang bagong tao. Yung dalawa kayo, ikaw at saka si Kristo, at ang dami pong verse na nakasulat na ganyan. He is a new creation. The old has gone, the new have come. Yan po eh. Yung bagong tao, ikaw yun. Pero dalawa kayo ni Kristo kasi hindi mo magagawa na magbago. Opo. Nakasulat po yan. Hindi mo pwedeng baguhin ang sarili mo. Kung magnanakaw ka. Tignan nyo si Jinggoy Estrada. Kaya ba niyang baguhin? Nagbago ba sila? Hindi eh. Kasi nga walang Kristo. Tignan nyo po si Bong Revilla. Namumblema na ngayon kasi nagnakaw sila noon. Ay nagnakaw na naman dito sa hindi mo pwedeng baguhin ang sarili mo. Yan po ang katotohanan dyan. Maliban na ikaw ay kahabagan ni Kristo. Ayun, magwo-work yan. Magiging ikaw at saka si Kristo ay yung dalawa, the twin eh. Ang nakasulat the twin, ay ano yung twin? Yung dalawa. Hindi ba? Magiging isang bagong tao. Ayan po. Pero, okay na.
ang susunod ay yung nangyari kay Salome, yung anak ni Herodias sa asawa niya na si Philip. Nagsayaw at nakita ni Herodes, pamangkin niya ito pamangkin niya, ay nagandahan niya siguro. Ang sabi niya ay magsayaw ka pa ng isang beses. At kahit na kalahati ng kayamanan ko, ibibigay ko sa iyo. Sabi niya, kahit anong hilingin mo, kahit na kalahati ng kayamanan ko, parang ganun kalahati o 1/3, hindi ko na alam basta ibibigay ko sa iyo, magsayaw lang. Ngayon ay hindi niya alam kung ano ang hihilingin niya. Ang sabi nung nanay niya, si Herodias, hilingin mo kanya ang pugot na ulo. Ayan po may sa Biblia ganyan. Nakasulat po yan sa Biblia, pugot na ulo. Pero hindi naman sinabi ni Manscarpio na ang gusto niya ay pugot na ulo. Pero ulo At bakit naman hihilingin mo ang ulo? Hindi ba? Dapat ang sabi niya, ang gusto ko ay talino ni Bongbong Marcos. Ay ulo Kaya nga, sumasagi sa isipan ko, ang hiniling ni Salome, yung anak ni Herodias kay Philip na kapatid ng hari, pamangkin niya nga ito si Salome pamangkin niya Ang hiniling ngayon ni Salome ay dahil inutos ng nanay, hilingin mo anak kanya nung matapos siya nagsayaw, ang pugot na ulo ni San Juan de Bautista ilagay dito sa plato. Ilalagay sa plato. Ay paano yan, hindi ba? Ayan ang naiisip ko. Isa yan, hindi ba? Hindi na yung ikaw ay magiging ulo at hindi buntot. Iba yun. Hindi ba? Pero dito ay iba naman ito. Ang ibig sabihin, papatayin. Pupugutan nga ng ulo at pinugutan naman ng ulo. Ayan po hindi ba? Hindi natin maalis yan. Kasi nga ang sinabi ni Manscarpio, ang gusto ko ay ulo. Isang ulo lang, ang ulo ni Bongbong Marcos. Ayan po. Ngayon, ay ano bang nilalakad ko dito? Ayan nga mayroong ganyang istorya po sa Biblia ang gusto nung nanay ni Salome, kasi napahiya po yun Napahiya si Salome Kasi nga harap-harapan, sinasabihan, ay siguro kung binibitbit ng tao o alam mo yung hari at saka yung reyna ay lumalakad kung minsan dyan sa plaza, pero pinapasan ng mga tao yan ay naandun din si Juan de Bautista, ay sinabihan, nakarecord po yan nakarecord sa Biblia na it is not proper for you, sabi ni San Juan de Bautista kay Herodes, to have her. Kasi nga ay asawa ng kapatid mo yan sabi ni San Juan de Bautista. Ay napahiya siguro kasi nga inasawa niya yung kapatid, yung asawa ng kapatid niya. It is not proper for you to have her, sabi niya at isinisigaw yan sa wilderness siguro, pero ang nakasulat ay harap-harapan Hindi ba? Kaya nagalit si Herodias at yun nga ang gusto niya, pugutan ng ulo. Ayan po, hindi ba? Yan ang istorya na hindi natin maaalis yan kasi naandun yan Basahin nyo na lang pero nga ang sinasabi ko dito, very gili, hindi ba? Ito si Basti Duterte. Very gili or clever o kaya hindi naman niya sinabi na pugot na ulo, hindi ba? Pero maiisipan natin yan. Hindi ba? Kasi nga doon sa kawan hindi uubra ulo si Kristo. Ang kawan ay ang iglesia ni Kristo. Hindi papasok Hindi ba? Kung hindi ang papasok yan, ang gusto niya ay ulo ni Bongbong Marcos, papasok ang pugot na ulo. Kasi nga kung ang kailangan niya ay talino ni Marcos o ang pagkapresidente ay
hindi ganyan ang sasabihin niya. Gusto ko maging presidente. Sabi niya, sana O, o gusto ko ang talino ni Marcos. O gusto ko ang style niya. Ay hindi, ulo ang sinabi niya eh. Hindi ba? Kaya papasok yung pugot na ulo ni San Juan de Bautista. O ngayon ay, pero hindi ko ka naman kayo hinihikayat na maniwala sa akin. Pero mayroong ganon istorya na pwedeng i-apply dito. O sige, ngayon ay problema na yan. Hindi ba? Luke 6:45, a good man out of the good treasure of his heart brings forth good, and an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. Yan po nakasulat. For out of the abundance of the heart, his mouth speaks. Ayan po out of the abundance of the heart, the mouth will speak. Kaya kinuha ko ito. Bakit niya sinabi yan? Ay yun ang nasa kalooban niya. Ang ibang translation, what the heart is full, the mouth will speak. Punong-puno na eh. Punong-puno na eh. Na kung papaano, yun si Herodias, galit na kay San Juan de Bautista. Kaya sinabi niya, ang hilingin mo anak ay pugot na ulo ni San Juan de Bautista. Ayan po eh. Kasi parehas lang yan. Kasi nga hindi naman nagsisinungaling si Jesus Christ eh. Out of the abundance of the heart, the mouth will speak. Or what the heart is full, the mouth will speak. Ayan po. Kaya ingat lang po tayo Ngayon ay Proverbs 18:21. Life and death are in the power of the tongue. Ayan po ang nakasulat. Ay hindi ko na ipapaliwanag yan, ay self-explanatory na yan at naiintindihan naman yan, hindi ba? Life and death are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. May kabayaran yan. Kung ang sinabi mo ay masama, may kabayaran yan. Yan ang ibig sabihin dyan ng Proverbs 18 verse 21. Okay, Romans 10:10. Hindi ba? Ito paborito ko ito eh. Hindi ba? Paborito ko ito. For with your heart you believe and are justified, and with your mouth you confess and are saved. Paborito ko po ito. Kasi nga ito ang ginagamit ko na pangkumbinsi sa mga tao para magsisi. Okay. Ay pero hindi yan ang kabisado ko. Hindi ganyan ang translation eh. Iuulit-ulit ko ito sa iba-ibang translation, Romans 10:10. Your confession was made unto your salvation, and your belief or your faith was made unto your justification. Ayan po ang isang version, Yun daw ating confession o kung ano man yung sinasabi natin ay doon tayo nasisave. At yun namang paniniwala natin o yung faith natin, doon tayo na-justify. Yan po Kaya mag-ingat po tayo sa sinasabi natin o doon sa yung lumalabas sa ating bunganga. Ayan po Sa ibang translation ay ganito naman For what you confess, you are saved. And what you believe, you are justified. Or you are justified because of what you believe. And you are saved because of what you confess. Ayan po. Kaya mag-ingat po tayo sa ating mga sinasabi. Ayan po ang ibig kong sabihin dyan. Ay walang kwintang bagay yan nasasabihin mo na ang ulo. Hindi ba? Ang ulo ni Bongbong Marcos ang gusto na o ang kailangan namin. Hindi ba? Wala nang iba. Ay bakit mo sasabihin yan? Hindi ba? At saka kung talagang siguradong sigurado ka dyan sa sinasabi mo,
ay huwag na yang ganyan na mga kwan lang yan, mga propaganda eh. Oh. Dapat ganun sa Biblia, ang pugot na ulo ni San Juan de Bautista. Kung talagang talagang sigurado ka, ay baka naman yan wala namang kwenta yan, hindi ba? Pang propaganda lang o pang kwan lang yung silakbo ng damdamin, hindi ba? O para yung mga audience ay pumalakpak, hindi ba? Ay pero pagbabayaran niya yan. Kasi nga ay lahat ng sinasabi natin ay ibabalik sa atin yan eh. Opo, yan po ang nilalakad ko dito. At palagay ko ay may naintindihan tayo. Ano? Ay hindi ko nga makalimutan yung ulo, hindi ba? Oh, ang ulo daw ay si Kristo at yung kawan ay yung katawan ay yung kawan. Ano yung kawan? Yun daw mga iglesia ni Kristo. Mali eh. Hindi ba? Kaya hindi ko makalimutan ito eh. Pag ang subject matter ay ulo, hindi ba? Oh, although na napakalayo nun kasi nga ang topic doon ay magiging isang taong bago. Ayan po, hindi ba? Oh, ay alam ko yan kasi naranasan ko yan personally, kaya kaya kong ipaliwanag. Ngayon, hindi na ako nagtataka bakit ang mga interpretation nila ay iba. Kasi nga, hindi mo maipaliwanag kung hindi mo naranasan. Ganun po yan. Naranasan ko na binago ako ng Panginoon. Naranasan ko po yun. Ano? Parang testimony ko na ito sa inyo. Simula noon ay ayaw ko na yung mga kasalanan. Yung dati kong ginagawa, hindi ko na magawa. At maingat na ako. At gumagastos na ako para magkumbinsi ng mga tao. Nagbibigay ako sa simbahan, ganyan. O nagdudunit ako. Ganun po eh. Dati hindi ko ginagawa yan. O, ayan po eh. Kaya nga isang taong bago. Ayan po ang ibig sabihin yan. Pero parang malayo, pero ay iugnay ko lang kasi nga yung Iglesia ni Cristo ay isang taong bago. Ang ulo kanya ay si Kristo at saka ang katawan ay yung kawan nga, yung pinipilit nilang ganun. Ay ang layo kako niyan. O sige po at hanggang dito na lang po at dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig po ay may natutunan tayo o may wisdom tayo na nanggaling sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Bukas tatalakayin ko yung balita ngayon na lumapit si Man Scarpio sa trial court ng Quezon City para itiar una naman yung pag-appear ng mga BIR commissioner. Ayan po hindi ba? Yan ang balita ngayon. Okay? Bukas siguro, yan ang tatalakayin ko. O sige po at hanggang dito na lang po at salamat po.